Aray! Punyemas na alakdan to ah. Natusok pa yata ako ng buntot niya. 15 taong gulang lang ako nang matusok ako ng buntot ng alakdan, Karine. Tandang-tanda ko pa ang araw na yun at dito na din nag-umpisang magbago ang buhay ko. Pero bago ang lahat, gusto ko munang magpakilala sa inyo. Matagal na akong nakikinig sa inyong channel, kaya naengganyo akong sumubok na ipasa itong sariling karanasan ko. Ako nga pala si Alan. Sa ngayon, nasa 50 mahigit na ako at may sariling pamilya na. Hindi ko kailanman malilimutan ang mga karanasan kong yon, Karine. Simula kasi, nang mag-edad na ako ng 18, ay may mga bagay na akong napapansing kakaiba sa katawan ko. Mayroong makakarinig ako ng mga boses na nag-uusap kahit ito ay nasa malayo. Mabilis na rin akong makaramdam ng mga nangyayari sa paligid ko. Matalas ang pag-iisip na animoy sagad sa bitamina. Mayroong magigising na lang ako sa isang panaginip tungkol sa mga alakdan. Kaya naalala ko yung araw na matusok ako ng buntot nito. Lahat sila noon ay nagtaka dahil hindi man lang ako nilagnat o nalason daw. Pinasuri pa nga ako noon ng mga magulang ko sa mga bihasa tungkol sa mga lason na yan. Pero ang sabi nila, nakakalat ang lason sa katawan ko, pero himalang buhay ako at masigla. Walang sakit na iniinda at normal na nabubuhay. Hanggang sa makilala ko si Lolo Purong, isang bihasang albularyo sa kabilang bayan. Matapos ko siyang iligtas sa maraming aswang sa isang kagubatan, ay naging malapit na kami sa isa't isa. Nangangahoy kasi ako noon nang makarinig ako ng mga boses. At nang tignan ko, ay isang matandang lalaki na nakikipaglaban sa mga aswang ang nakita ko. Hindi ako nagdalawang isip na tulungan ito. Nakikita ko kasing nadedihado siya. At kung patuloy pa yung mangyayari, ay baka ikapahamak pa niya. Namangha siya sa akin at naging interesado nang mapatay ko ang lahat ng aswang na yon. Sumama ako sa kanya upang masiyasat niya ang umusbong na lakas sa akin. At doon ko nalaman sa kanya na isang mutya ng alakdan pala ang mayroon sa katawan ko. Mayroon naman daw siyang ganong mutya, mutya ng pawikan. Ang pinagkaiba lang namin, sa kanya kwintas. Sa akin ay kusang pumasok sa katawan ko ang mutya. Mas malakas ito kumpara sa mga karaniwang mutya na kwintas lang. Pero may dala rin itong panganib sa oras na hindi mo makayanan ang ibinibigay nitong kapangyarihan. Pwede kang mamatay, Alan. Kaya hanggat maaari, huwag ka munang makipaglaban. Hintayin mong tuluyan mong makabisado ang kapangyarihan ng mutya mo. Saan naman ako makikipaglaban, Tandang Purong? Mas unahin ko pang pag-aaral ko kaysa sa mga walang kwentang bagay na yan. Darating ang araw na kakailanganin mo yung mutya mo. Hindi ako naniniwala na walang dahilan ang pagkakaroon mo ng mutya sa katawan. Dagdag pa ni Tandang Purong, bihira raw ang isang mutya na kusang papasok sa katawan mo. Ingatan ko raw ito dahil mutya na mismo ang pumili sa akin. Gamitin ko raw ito sa kabutihan. Pagkatapos naming mag-usap, ay umuwi na rin naman ako sa amin dahil kinabukasan ay pasukan na. Noong mga araw ngang yun, problemado pa ako dahil sa wala pa ako mga gamit sa eskwela. Si nanay kasi may sakit. Si tatay hindi rin sapat yung kinikita sa isang araw. 10 kasi kaming magkakapatid at ako yung panlima. Minsan, hindi kami nakakain ng 3 beses sa isang araw. Kanya-kanyang diskarte para masidlan yung lalamunan. Pero kinabukasan nun, pumasok pa rin ako kahit ballpen lang ang dala. Sabi ko, gagawa na lang ako ng paraan sa paaralan.
Marami namang mga mababait na mga klase ko dyan, kaya dedelensya na lang muna ako ng kapirasong kwaderno sa kanila. Gaya ng nakasanayan, marami pa ring maaangas na estudyante sa unang araw ng pasukan. Habang tahimik akong naglalakad sa pasilyo, bigla akong hinarang ng matabang lalaking estudyante. May mga kasama pa siyang kagrupo na alam kong handang sumapak sa akin sa oras na patulan ko sila. Sabi ng matandang estudyante sa akin, bakit daw ako nag-iisa sa unang araw ng klase? Hindi pa kasi dumadating yung mga kaibigan ko eh. Yan ang sagot ko sa kanya sa paraang kalmado. Pero gumawa talaga siya ng paraan para mainis ako sa kanya. Sabi niya, may pera daw ba ako? Nagugutom daw sila ng mga tropa niya. Kailangan daw nilang kumain sa kantin. Kaya sa ayaw at sa gusto ko, ibibigay ko raw yung baon ko sa kanila. Ibigay? Naihibang ka na ba? Tingnan mo nga ako na maayos. Mukha ba akong may baon? At saka, huwag mo ngang idamay ang mga kaibigan mo sa katakawan mo. Sa lahat ng gutom, ikaw yung pinaka-demanding ah. Nagsitawanan ang mga kasama niya, dahilan para hawakan niya ako ng mahigpit sa kwelyo. Halata sa mukha niya ang asar sa sinabi ko. Dumagdag pa ang kantsaw ng mga kaibigan nila para tumindi ang galit ng damulag sa akin. Pero hinawakan ko ang kamay niya at saka tinanggal ito ng puwersahan sa kwelyo ko. Mariin ko itong piniga, dahilan para ikangiwi ng bibig niya. Ano ba yan? Nag-iisa na nga lang itong polo ko, balak mo pang sirain. Tabi ka dyan. Dumiretso ako ng lakad at saka binangga siya. Naiwan naman siyang iniinda ang mga daliri. Dinig ko pa ang pagdamay sa kanya ng mga kasamahan nito. Nakailang hakbang pa ako bago nila ako tinawag. Naramdaman ko naman ang pagsunod nila sa akin. Sa tunog ng boses nila ay parang gusto nila akong bugbugin dahil sa ginawa ko sa kaibigan nilang mataba. Kaya mabilis akong lumingon. Sakto naman ang isang kamao na bumulusok sa mukha ko. At nagulat akong nagawa ko pa yung masalo gamit ang palad ko. Pero sobrang lapit na noon sa mukha ko. Paanong nasalo ko pa yun? Naalala ko yung mutya sa loob ng katawan ko. Nanlaki ang mga mata nila nang makita nila yon. Lahat sila ay gulat na gulat kung paano ko yun nagawa. Piniga ko ang kamao niya dahilan para maihi siya sa kanyang salawal. Marahil ay dahil sa sakit na naramdaman. Ayoko itong gawin, pero sadyang pinipilit ninyo ako. Kayong lahat makinig kayo. Kilalanin muna ninyo yung binabangga ninyo. Pahingi ako ng papel. Baka may notebook din kayong hindi ginagamit dyan. Akin na lang. Sa takot nila, ay sila na mismo ang nagkusang magbigay ng papel at notebook sa akin. Nag-alok pa nga sila na baka gusto ko pa raw ng bag dahil handang magbigay ng bag yung isang kasama nila. Pero sabi ko, wag na. Ayos na sa akin yung papel at notebook na ibinigay nila. Salamat ha. Paano? Mauna na ako. Makinis tong papel tsaka ang ganda ng notebook. Agad naman akong dumiretso ng lakad. Hinanap ko yung silid-aralan. Sakto namang nakita ko si Hilda. Siya yung muse namin noong nakaraang taon. Nagpatulong ako sa kanyang hanapin yung pangalan ko sa bawat room. Pero isang magandang balita dahil magkaklase ulit kami. Isa akong tagahanga ni Hilda noon pa man. Bukod kasi sa maganda siya, mabait pa. Uy! Akalain mo yun? Magkaklase ulit tayo, Hilda. Natutuwa akong malaman yun, Alan. Tara, pumasok na tayo. Mauna ka na siguro, Hilda. Gusto ko muna kasi mag-ikot-ikot Hahanapin ko lang sila Kaloy. Pero, baka mag-umpisa na yung klase Hindi pa yan magkaklase. Puro lang yan pagpapakilala ng sarili. Ayoko ng mga ganun kaya hanapin ko lang muna si Kaloy Sigurado ako nakatambay lang ang mga yan sa sulok-sulok. Hindi na nga ako napilit ni Hilda na pumasok sa room. Kaya agad na rin akong sumibat at saka hinanap ang mga barkada kong mga bulakbol din. Nasa parting kantin na ako noon nang makita ko sila sa dulo ng mga upuan sa loob ng kantin.
kaya agad akong napangiti. Pero bago pa ako tuluyang makapasok sa pinto ay hinarang na ako ng isang lalaking estudyante. Kung sa katawan lang ay di hamak na mas malaki siya kaysa sa akin. Tapos matangkad pa. Hinawakan niya ako sa balikat at saka binulungan. Ang tanong niya kung ako raw ba si Alan. Kaya mabilis ko siyang sinagot na oo. Nang matapos ko siyang sagutin ay mabilis niya akong kinuwelyuhan. Nakita ko naman agad yung isang grupo na palapit sa amin. Sila yung mga sumita sa akin kanina at kinuhanan ko ng mga gamit. Sa mga sandaling yun, may ideya na ako kung bakit hinarang ako at kinuwelyuhan ng malaking lalaki. Dahil yun siguro sa ginawa ko. Teka lang ha. Mukhang masisira na kasi itong damit ko eh. Nag-iisa na lang kasi ito kaya pwede bang bitawan mo? Pero imbis na bitiwan niya, ay hinigpitan pa niya ito lalo at saka sinadyang sirain. Tumalsik ang mga botones ko sa higpit ng pagkakahawak niyang yun. Ang sabi niya, mali raw ang napili kong banggain. Kaya nagsitawanan ng mga kagrupo niya kasama yung mataba. Ang dagdag pa niya ay ibalik ko raw ang mga kinuha kong notebook at papel sa mga ito. Napansin ko namang lumapit sina Kaloy sa amin. Ang sabi nila, kung ano man raw ang ginawa ko ay patawarin na lang. Handa pa silang lumuhod sa malaking lalaking kumukwelyo sa akin. Sa tono nila ay tila takot na takot sila sa lalaking yun. Kaya doon na ako nagsalitang muli. Kaloy, bakit ba kayo humihingi ng pasensya dito? Wala akong ginagawang masama sa kanila. Ginawa ko lang ang alam kong tama. Ang sagot ni Kaloy sa akin, wag na raw ako maraming sinasabi at humihingi na lang sila ng paumanhin dahil hindi ko raw alam kung sino ang kinakalaban ko. Sino ba itong bakulong na ito? Ang laking tao pero mukhang bata akong umasta. Tignan nyo, sira na yung botones ko. Sa mukha ng mga kaibigan ko ay tila hindi sila nasisiyahan sa sinabi ko. Napapikit pa si Kaloy dahil sa nasabi ko sa lalaki. At sa galit nga ng lalaki ay itinulak niya ako. Dahilan para mapasubsob ako sa halaman doon. Aray! Aray ko! Nasugatan yata ang mukha ko, Kaloy oh. Tignan mo nga. Mabilis akong tumayo at saka lumapit sa mga kaibigan kong apat. Sinaway nila ako dahil sa nakakainsultong sinabi ko sa malaking lalaki. Ang sabi pa nila, ang kaharap ko raw ay si Bimbo, isang nakakatakot na estudyante na galing pa sa ibang eskwelahan. Kinatatakutan daw ang gang nila doon. Ang ibig niyong sabihin, ang mga ungas nito ay transferi sa school natin? Kaya pala, ngayon ko lang siya dito nakita. Nang lumingon ako, ay bigla na lang akong sinakluban ng malaking anino na galing kay Bimbo. Nagkatitigan kaming dalawa. Pero sa isang iglap ay sinuntok niya ako. Kaya lang, mabilis ko yung nasalo. Inaamin ko, nakakaramdam ako ng pamamanhid sa palad ko nang tumama ang kanyang suntok. Pero ganoon din siya. Kita ko sa dalawang mata niya ang gulat ng masalo ko ang suntok niya. Maging ang nasa paligid namin ay namangha sa nagawa ko. Hindi nila akalain na sa lakas at laki ni Barok ay nagawa kong masalo ang kamao nito. Mabuti na lang napadaan ang principal namin kaya tumigil ang tensyon sa pagitan namin. Agad kaming naghiwa-hiwalay para magsipasukan kung saan ang kanya-kanya naming mga classroom. Hindi ko maiwasang mag-isip sa lalaking yon. Nayanig ako sa suntok niya. Sigurado akong hindi siya normal na estudyante lang. Pero bumilib naman ang mga kaibigan ko sa nagawa ko. Nang sumapit ang uwian, agad akong dumiretso kay Tandang Purong. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa lalaking yun. Kung nakaya ka niyang payanigin ng isang tulad mo na may taglay na mutya, hindi malabong may taglay din siyang mutya. Hindi ba nabanggit mo na kinatatakutan siya sa dati niyang eskwelahan? Marahil may inaasahan itong
magtatanggol sa kanya. Kung hindi mutya, baka mas malakas pang nilalang na nakapalibot sa kanya. Hindi ko rin po alam, Tandang Purong eh. Basta nung magtama ang mga mata namin, nakita kong hindi siya ordinaryong estudyante lang. Mag-ingat ka sa lalaking yon, Alan. Kung totoong may mutya nga siya o may malaking tao sa likod niya, tiyak na isa siyang kalaban. Kaya dapat sa lalong madaling panahon, makabisado mo ang totoong lakas ng iyong mutya. Tama po kayo, Lolo Purong. Kailangan ko ngang gawin yun sa lalong madaling panahon. Nang makauwi na ako sa amin, ay sinalubong ako agad ni nanay ng masamang balita. Yung pinsan naming si Berto, nilapa raw ng aso ni Kapitan Barok. Kalunos-lunos daw ang sinapit nito sa mga malalaking aso ni Kapitan, kaya nag-aagaw buhay ito sa ospital. Nilapa? O sadyang pinalapa? Ano ba kasing nangyari at nilapa siya, Nay? Ang sabi ni nanay, nahuli raw itong pumasok sa bakod ng mga manukan ni Kapitan. Ayon sa mga nakakita, nagtangka raw na magnakaw si Berto na pinsan ko ng manok na panabong. Pero nahuli ito ng mga tao doon. Pero imbis na dalhin sa presinto, ay pinalapa nila ito sa mga aso. Ganun naman palagi, Nay. Sa tuwing may pinapatay sila dyan, ang idadahilan nila, nagnakaw ng manok o anong gamit nila dyan. Kailangan na talagang wakasan ang kahayupan ng kapitan na yan. Hindi na ako napigil ni nanay na sumugod sa bahay ng kapitan. Alam nilang sadyang delikado ang pagsugod na gagawin ko, kaya sinundan nila ako. Pagkarating ko doon, ay sarado ang mataas na bakod nila. Tanging mga tauhan lang nila ang sumalubong sa akin. Pigil-pigil naman ako ni nanay, pero wala siyang magawa dahil desidido na akong gusto kong gawing iskandalo. Kapitan! Lumabas ka dyan! Harapin mo ang kahihupang ginagawa mo sa pinsan ko! Ilang mga kabarangay pa natin ang aabusuhin mo! Hinarap ako ng isang bantay sa bakod. Pinaalis niya ako tapos itinulak-tulak pa. Dahil sa mainit ang ulo ko, ay nagawa ko siyang masuntok sa sikmura. Nang bumunot siya ng baril, ay agad ko siyang sinipa, dahilan para dumikit siya sa pader. Doon na ako tuluyang pumasok sa loob. Pagkarating ko doon, 3 agad na malaki ang katawan ang sumalubong sa akin. Pero nagawa ko silang patumbahin nang hindi pinagpapawisan. Pagkarating ko sa malaking pintuan ng bahay, nagulat ako nang lumabas pa ang mas malaking lalaki. Kaya bahagya akong napaatras. Wala lang pumapasok sa utak ko noon, kundi ang patumbahin ang lahat ng sumalungat sa dinadaanan ko. Nang matapos kong mapataob ang lalaking yun, ay isang boses ang narinig ko mula sa itaas. Kaya agad akong napatingala sa ikalawang palapag. At doon ko nakita si Kapitan Barok. Umuusok ang bibig nito dahil sa tabakong nasa bibig niya. Hayop ka, Kapitan! Bumaba ka dyan at nampulpusin ko yung katawan mo nang magising ka sa katarantaduhan mong ginagawa sa barangay natin. Maghinay-hinay ka sa mga sinasabi mo, bata. Wala kang ebidensya. Pwede kitang kasuhan. Kasuhan? Hindi ka ba kinikilabutan sa mga sinasabi mo? Hindi na mabilang sa daliri ang mga taong pinapatay mo. Masyado nang matalas ang tabas ng dila mo, bata. Baka nakakalimutan mong nasa loob ka ng teritoryo ko. Teritoryo mo man o hindi, kaya kitang kalasin kahit sang parte ng lupain mo, Kapitan. Madilim man o may araw. Napalingon naman ako sa bandang gilid ko nang marinig ko ang mga tahol ng mga asong nagsisituluan ang mga laway habang hawak-hawak ng isang malaking binata. Nang tignan kong mabuti, ay agad kong nakilala ang binatang yun, si Bimbo. Hindi ba ikaw yung... Hindi ko na natapos pa ang sasabihin kong yun nang bigla na lang siyang sumagot. Ano daw ba ang kailangan ko sa anak niya? Kaya ganoon na lang ang pagkagulat ko nang malaman kong ama pala niya si Kapitan.
samantalang ang alam namin ay wala itong anak. Siya si Bimbo, ang bunso kong anak sa isang magandang babaeng si Imelda. Kaya pala, magkasing baho lang kayo. Hindi rin malayo na mukha kayong tinapang mag-ama. Ano ba talaga ang sadya mo dito, bata? Ang laitin kami o magreklamo tungkol sa pinsan mong kawatan? Kawatan? Hindi na bago sa akin ang dahilan na yan, Kapitan. Kahit umaalingasaw ang mga karumal-dumal na gawain ninyo, pilit mo pa rin tinatakpan yon. Daig mo pa ang sinungaling na demonyo. Masyado kang paligoy-ligoy, bata. Tumbukin mo na kung anong gusto mong iparating sa akin. Mamamatay tao ka! Mamamatay tao ka, Kapitan! Huwag mong ipagkailayan. Kalat na sa buong bayan ang kahayupan mo! Humalakhak pa ng malakas si Kapitan. Pati si Bimbo ay sumabay na rin sa pagtawa na animoy isang demonyo na nasisiyahan sa sinabi ko. Pero mabilis din nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Seryoso niyang inutusan si Bimbo na pakawalan ang mga asong hawak nito. Nagsipulasan ang mga aso na para bang isang taong hindi nakakain. Ang unang dumating sa akin ay sinakmal ako sa braso, pero nagawa ko siyang maibalibag, dahilan para tumilapon siya. Pero dahil sa marami sila at mga mababangis pa, ay nahirapan ako. May isang kumahagat sa likod ko, sa paa, sa braso at kung saan-saan pa. Natumba ako sa lupa at pilit pa rin tinatanggal ang mga asong yon sa katawan ko. Halos manginig na ako sa sobrang hapdi ng mga nararamdaman ko na galing sa mga kagat nila. Maya-maya pa ay narinig ko na lang ang sigaw ni nanay. Kasabay noon ng pagsialisan ng mga nauulol na aso. Doon ko lang nalaman na tinawag na pala ni Kapitan ang mga aso niya. Umiiyak naman na lumapit si nanay sa kinaroroonan ko. Agad naman niya akong sinapo at saka humingi ng tulong. Namanhid ang buong katawan ko dahil sa mga kagat na natamo ko. Yan kasi, yung anak mo, basta-basta nalang pumapasok sa pamamahay ko. Alam mo naman yung mga aso ko, mababangis. Dalhin nyo na lang yan sa ospital. Sagot ko ng pambayad. Hindi ako nakapagsalita dahil sa kalagayan kong yun. Pero rinig ko ang sinabi ni nanay kay Kapitan. Isinusumpa daw nito na balang araw ay pagsisisihan ni Kapitan ang mga ginawa niya. Hindi lamang sa akin, kundi pati sa mga pinatay niyang walang kalaban-laban. Dumating naman agad ang mga kamag-anak ko kasama si tatay para buhatin ako at dalhin sa ospital. Pero dahil kulang ang mga gamit sa ospital para sa kalagayan ko, ay kailangang dalhin ako sa syudad kung saan kumpleto sila sa mga kagamitan doon. Malubha ang kalagayan ko, kaya sa lalong madaling panahon ay kailangang mailipat agad ako sa syudad. Gabi na noon pero hindi pa rin ako nadadala hanggang sa mawalan na lang ako ng malay habang nakahiga. Pagkagising ko, umaga na. Agad kong inilibot ang paningin ko sa paligid. Ang kwartong kinaroroonan ko ay hindi isang uri ng kwarto sa isang ospital. Gawa sa mga tabla at kawayan ang kwartong yon, Karine. Maya-maya pa'y pumasok ang isang matanda. Agad ko naman siyang nakilala, si Tandang Purong. Ah, gising ka na pala, Alan. Kumusta naman ang pakiramdam mo? Ayos naman po, Tandang Purong. Inikot kong muli ang paningin ko sa paligid. Kaya sabi niya, nasa bahay niya raw ako. Noong gabi habang naghihintay kami ng masasakyan, ay bigla siyang dumating. Tapos dinala nila ako sa bahay niya para gamutin. Kusang humilom daw ang mga sugat ko sa katawan. Tapos nakakagulat na hindi ako namatay. Pero ang sabi ni Tandang Purong, 1 linggo akong walang malay. Hindi ordinaryong aso ang kumagat sa iyo, Alan. Isang uri ng aso na parang sigbin. May ipinagtataka lang ako. Ano po yun, Tandang Purong?
Ang mga asong yon ay kadalasang alaga ng mga aswang. Malakas ang kutob ko na may lahing aswang ang kapitan na yon. May nakapagsabi din sa amin dati na nakita doon nilang may pinapakaing lamang loob ang kapitan na yon sa mga aso. Madalas na may nawawalang bata sa lugar namin at hindi na nakikita pang muli. Hindi malabong may kinalaban ang kapitan na yon sa pagkawala ng mga bata sa lugar ninyo. At dahil mukhang may kababalaghang nangyayari sa kapitan na yan, kailangan kong makisali at mag-imbestiga. Gaganti ako sa ginawa nila, Tandang Purong. Sa bagay na yan, hindi kita pwedeng pigilan. Pero hindi pa sa ngayon. Mag-ensayo ka at magpalakas ng mabuti. Matagal akong hindi nakapasok sa eskwela. Alam naman ng mga guro ang nangyari sa akin. Kaya ilang linggo din na hindi ako nakapasok. Kukuha na lang daw ako ng special exam sa oras na makabalik na ako sa eskwela. Maayos na rin naman ang pakiramdam ko. Bukod kasi sa mga gamot na ipinapainom sa akin ni Tandang Purong, ay kusang pinapagaling ng mutya ang mga sugat sa katawan ko. Tuwing umaga ay sinasabayan naman ako ng matanda na mag-ensayo. Tinuturuan niya ako ng iba't ibang taktika sa pakikipaglaban, sa paggamit ng sibat, itak, punyal at pagkontrol ng emosyon. Ayon sa kanya ay mahalaga na makontrol ang sariling emosyon upang hindi mawala sa sarili at makapag-isip ng maayos. Pinayagan na rin naman ako ng mga magulang ko na manatili muna sa poder ni Tandang Purong. Piniliwanag naman ng albularyo sa kanila ang kalagayan ko. Wag po kayong mag-alala, Nay, Tay. Maayos ang kalagayan ko dito. Patuloy akong nagpapagaling. Saka malapit na rin ako makabalik sa pag-aaral. Sa oras na maayos na ang lahat, ay uuwi na rin naman si Alan. May mga bagay pang dapat siyang gawin. Pero gaya nga ng sinasabi ng inyong anak, wala kayong dapat na ipag-alala. Umalis na rin naman noon ang mga magulang ko. Nagpatuloy naman ako sa pag-iinsayo kasama ang matanda. Hindi mawaglit sa isipan ko ang katarantaduhang ginawa nila sa akin. Gusto ko kaagad na gumanti, ngunit hindi pa sapat ang lakas ko. Iba't ibang orasyon na rin ang ginagawa sa akin ng matanda upang mapabilis ang paggaling ko. Isang araw, habang nasa palengke kami ni Tandang Purong, ay nakasalubong namin si Kapitan Barok kasama si Bimbo at iba pang mga tauhan nila. Sakay sila sa sasakyan nila habang kami naman ay naglalakad. Bumaba pa si Kapitan upang tignan ako. Kumusta ka, Alan? Mukhang magaling ka na. Nakapagtatakang wala kang peklat na galing sa mga kagat ng aso ko. Mabuti na ako, Kapitan. Malapit na kitang kalasin sa dilim. Mapupuro lang mga ngipin ng mga aso mo. Hindi kayang bumaon sa mga balat ko. Tignan mo nga naman. Sa kabila ng sinapit mo, bastos ka pa rin makipag-usap sa akin. Alam mo pala ang salitang bastos, Kapitan. Pero hindi alam ng demonyo ang kahulugan nun. Dahil ikaw mismo, ginagawa mo. Hinawakan ako ni Tandang Purong dahil dumidiin na yung mga salita ko. Kaya bumaling ang tingin ni Kapitan sa matanda. Tinignan niya ito mula ulo hanggang paa. Ito ba yung pinagmamalaki mo, bata? Kaya malakas ang loob mong sagutin ako ng ganon-ganon lang? Hindi ako umaasa sa kahit kanino, Kapitan. Hindi ako katulad mo na nagtatago sa mga malalaking aso para masabing mabangis at matapang. Ang totoo, isa kang asong kalye na nababahag ang buntot sa tuwing nakakita ng kalaban. Nakita kong nag-iba ang ekspresyon ni Kapitan, pati si Bimbo. Ang paghaba ng kuko sa kanilang kamay ay nakita ko. At sa mga oras na yon, nakahanda na rin ako sa pwedeng maganap. Wag, Alan. Masyadong maraming tao. Kumalma ka.
Umalis na tayo ngayon. Hindi man ngayon ang panahon, Kapitan. Pero sisiguraduhin ko na sa muling pagharap natin, ako mismo ang susunog sa kaluluwa mo. Isama mo itong anak mong bakulaw na mukhang kabayo. Hihintayin ko yan, bata. Tara na! Bumalik na silang lahat sa sasakyan nila at saka umalis. Mariin pa ang tingin sa akin ni Bimbo habang papalayo sila. Nang hindi na namin makita ang kanilang sasakyan ay nagpatuloy na kami ni Tandang Purong sa pamimili. Mabuti at napigil mo ang emosyon mo kanina, Alan. Muntik nang hindi, Tandang Purong. Gustong gusto ko ng kaninang kalasin ng kapitan na yon. Huwag sa lugar na ito, Alan. Sa kakulang pa ang lakas mo. Mukhang maibubuga ang kapitan na yon. Kaya mahihirapan tayo. Mayroong sinasabi sa akin si Tandang Purong. Malakas daw ang kutob nito na aswang ang lahi ni Kapitan. Hindi niya lang masigurado dahil magaling magtago ng aura ang Kapitan. Kaya masasabi niyang malakas ito at delikadong aswang. Wala kaming sinayang na araw ni Tandang Purong. Parati kaming nag-iinsayo, umaga man o hapon. Unti-unti ko rin namang nakakabisado ang kanyang mga itinuturo. Isang araw, maaga niya akong ginising at may pupuntahan daw kaming dalawa. Ito raw ang huling paraan para mapatunayan ko na handa na talaga akong harapin ang kapitan na yon. Sobrang aga naman ito, Tandang Purong. Hindi ba't araw ito ng pahinga ko? Ano ba yung huling paraan sa sinasabi mo? Saan tayo pupunta? Basta, dalhin mo itong itak at papasukin natin ang gubat na yon. Itinuro niya sa akin ang bundok na mayabong ang mga puno. Gusto niyang pasukin namin ang gubat na maraming mababangis na hayop. Seryoso po kayo, Tandang Purong? Papasukin natin ang gubat na nandun sa bundok na yan? Oo, kaya bilis-bilisan mo ang paglalakad. Pambihira naman, Tandang Purong. Gusto mo yata akong mamatay eh. Huwag ka ng maraming salita dyan. Maghanda ka na lang. Oo na po. Kung ito ang paraan para may labas ko ang tunay na kapangyarihan ng mutya ng Alakdan, gagawin ko po talaga yan. Pagdating namin sa paanan ng bundok ay napatigil ako. Sobrang nakakanerbiyos kahit hindi pa kami tuluyang nakapasok. Ayon pa sa sabi-sabi ay maraming mga taong sumubok na pumasok sa gubat na ito pero hindi na nakabalik ng buhay. Kung mayroong mang nakakalabas ng buhay daw ay malubha naman ang kalagayan at sa paggamutan na namatay. Papasukin ba talaga natin, Tandang Purong? Abay, oo naman, Alan. Bakit? Natatakot ka ba? Hindi naman po sa ganun, Tandang Purong. Ang inaalala ko po, ikaw. Masyado na po kayong matanda para umakyat pa sa ganito na katarik na gubat. Baka mapaano ka? Abay, kung ako lang naman ang iniisip mo eh. Huwag kang mag-alala, Alan. Kaya ko pa ang katawan ko. Malakas pa yata to sa kalabaw. Pero yung mata po ninyo, baka mapaano ka dun. Mabuti pa, umuwi na lang po tayo at magpahinga. Sayang ang oras natin dito, Tandang Purong. Tigilan mo nga ako, Alan. Ang sabihin mo, natatakot ka. Nandito na tayo, kaya sa ayaw at sa gusto mo, papasok tayo sa gubat. Hinila na nga ako ni Tandang Purong papasok sa gubat at wala na akong nagawa nun kundi ang sumunod. Iilang minuto pa lang ang nilakad namin pero may mga kakaiba na akong nararamdaman sa paligid. Iba't ibang tunog na nakakanginig ng kalabnan. Ano yun, Tandang Purong? Hayop ba yun? Abay, lintik tong. Kumalma ka nga. Takot ka sa hayop pero hindi ka takot sa kapitan na yun. Eh mas masahol pa sa hayop ang taong yun. Sa totoo lang, tama naman talaga si Tandang Purong. Pero mas nakakatakot naman talaga ang mga nilalang na hindi mo nakikita kaysa sa mismong kaharap mo. Tunog pa lang nila ay kikilabutan ka na. Talasan mo ang pakiramdam mo, Alan.
Nasa paligid na natin sila. Sandali! Hintayin mo ako, Tandang Purong! Umayos ka nga! Lalo tayong mapapahamak sa ginagawa mo eh. Pitawan mo nga ako! Kinalmahan ko lang ang sarili ko, Karine. Kung sa tunog pa lang ay matatakot na ako, paano na kaya kung nasa harapan ko na? Kaya tama si Tandang Purong. Kailangan kong kumalma. May kadiliman ang bahagi ng gubat dahil sa mga mayayabong na puno at nagbibigay ito ng takot sa akin. Paminsan-minsan ay may nakikita kong mga mabibilis na dumadaan bigla sa gilid ko. May mga nagbabagang mga mata din na nakikita sa madilim na bahagi na nakatingin sa amin. Mga adik ba mga hayop dito, Tandang Purong? Ang pupula ng mga mata eh. Tumahimik ka nga. Basta maglakad ka lang. Hayaan mo silang sugurin nila tayo. Basta't makiramdam ka lang, Alan. Wala nga akong ibang ginawa, Karine, kundi ang makiramdam sa paligid. Inaabangan kung kailan susugod ang mga mababangis na hayop sa paligid. Hindi ko alam kung anong klaseng hayop ang nandoon, pero ang sabi ni Tandang Purong, isa daw itong malaking aso, mas malaki ng 3 beses sa karaniwang mga aso, mababangis at agresibo. Nakailang hakbang pa kami ni Tandang Purong at maya-maya nga ay naririnig na namin ang kaluskos ng mga halaman at mga sanga ng puno. Papalapit ng papalapit ito sa kinaroroonan namin ni Tandang Purong. At binulaga kami ng isang malaking kulay itim na aso. Naglalaway ito at matutulis pa ang mga ngipin. Una niyang sinugod si Tandang Purong. Sa gulat ay hindi niya iyon naiwasan, dahilan para matumba siya. Pumaibabaw ito sa matanda habang nakaamba ang mga mahahabang pangil. Tumulo na rin ang malapot na laway nito sa muka ni Tandang Purong. Ew! Kadiri! Hoy! Alan! Anong itinatayo-tayo mo dyan? Tulungan mo akong lintik kang bata ka! Ay, sandali po! Tandang Purong! Hinawakan ko ng mahigpit ang punyal at saka itinarak ito sa likod ng asong gubat. Bumaling ang atensyon niya sa akin kaya napaatras ako. Aakma siyang susugod sa akin pero inunahan ko na siya. Muli ko siyang inundayan ng saksak kaya tinamaan ko siya sa nguso. Hindi yun dahilan para umatras siya, kundi mas lalo pa siyang naging agresibo. Nagpambuno kaming dalawa hanggang sa magpagulong-gulong kami sa bangin. Nang mahulog ay agad kaming humiwalay. Mabilis siyang nakatayo at saka pinangilan ako. Ako naman ay hirap tumayo dahil tumama ang likod ko sa bato. Nang muli siyang sumugod ay mabilis kong dinampot ang singlaki ng braso kong sangang putol na malapit sa akin. Bago pa niya ako sakmalin ay nagawa kong isangkal ang sanga sa mga ngipin niya. Buong puwersa ko siyang itinulak palayo sa akin. Ayos ka lang ba, Alan? Ano sa palagay mo, Tandang Purong? Maayos ba itong kalagayan ko? Abay, ewan ko sa'yo. Ako pang tatanungin mo. Pahamak to, matandang to. Kita mo nakikipaglaban ako sa malaking asong to eh. Tapos magtatanong ka pa kung ayos lang ako. Tulungan mo ako dito. Hindi mo kailangan ng tulong ko, Alan. Kaya mo yan. Nandito lang ako para panoorin ka. Pambihira ka namang matanda ka talaga. Pag nakabula talaga ako dito, bubunutin kayo na dito ng buhok mo. Makakatulong ito para mailabas mo ang tunay na kapangyarihan ng mutya, Alan. Kaya huwag ka nang magreklamo. Umupo pa ito sa damuhan, Karine. Dumukot pa ito ng tabako sa kanyang bulsa at saka sinindihan ito na parabang nanonood lang ng sine. Ako naman ay hirap na hirap makawala sa asong gubat. Maya-maya ay sumisigaw pa ito na parang bata. Kaya mo yan, Alan! Talunin mo ang asong gubat na yan! Tumahimik ka na lang dyan, tanda! Manood ka na lang! Dahil sadyang malakas ang asong gubat kaysa sa akin,
ay nagawa niya akong matumba. Nang aakma siyang kumagat sa akin ay gumulong ako para makaiwas. Mabuti at nakakuha ako ng pagkakataon na susugod siya ng malaya. Hinataw ko siya ng sangang hawak ko na agad din namang tumama sa kanyang ulo. Napaatungal siya sa lakas ng paghataw ko sa kanya. Magaling, Alan! Ganyan nga! Isa pa! Pero imbis na umatras ang aso, ay lalo siyang bumangis. Umatras ako ng bahagya at saka pinunit ang damit ko. Mabilis kong itinali ang punyal sa dulo ng sangang hawak ko. Nagmistula itong sibat, dahilan para maabot ko ang aso kahit malayo. Abay, matalinong bata! Pagmasdan niyo maigi kung paano ko talunin ang asong gubat na ito, Tandang Purong! Sige, Alan! Magpakitang gilas ka sa akin! Masyado kong minaliit ang kakayahan ng asong gubat. Hindi ko namalayan ng pagsugod niya dahil sa katatalak ko kay Tandang Purong. Tinamaan ako ng kagat ng aso sa braso. Ay, aray ko! Animal ka! Nako, naloko na! Humina ang puwersa ko kaya malaya pa niya akong nakagat sa balikat, dahilan para indahin ko yon. Hindi ko nakayanan ang sakit na halos ikamatay ko na. Pero kahit ganoon na ang kalagayan ko, nanatili pa rin nakaupo si Tandang Purong sa kanyang pwesto at pinapanood ako habang naghihingalo. Tulungan mo ako, Tandang Purong! Pinilit kong gumapang papunta sa kinaroroonan ng matanda. Pero hirap ako dahil lumalabo na ang paningin ko. Ilang saglit lang ay naramdaman ko na lang ang pagsakmal ng aso sa paa ko. Kaya muli akong napasigaw. Hinila pa niya ako pabalik at saka muling kinagat sa hita. Wala pa ring imik ang matandang si Purong. Sa inis ko kay Tandang Purong ay umusok ang ilong ko. Sinikap kong itukod ang mga kamay ko kahit patuloy na nilalapa ng asong gubat ang paa ko. Maya-maya pa'y biglang may naramdaman akong init na namuo sa dibdib ko hanggang sa kumalat ito sa buong katawan ko. Ramdam ko ang enerhiyang tumitipon sa mga palad ko. Ilang sandali pa'y napasigaw ako ng malakas dahil sa enerhiyang bumalot sa buong katawan ko. Nanuot ito hanggang sa aking mga buto. Napabitaw sa pagkagat ng aso sa akin dahil napaso ito ng init na yumayakap sa katawan ko. Napatayo ako ng marahan dahil wala na yung mga masakit na nararamdaman ko kanina. Maging ang mga sugat na mula sa kagat ng aso ay humihilom na animoy walang nangyari. Ito na nga! Yung kapangyarihan ng butya ng alakdan! Ito na nga! Klarong-klaro ang pagkakasabi ni Tandang Purong sa pandinig ko. Tama ang kanyang sinabi. Ito na nga ang kapangyarihan ng aking mutya. Hindi na ako nag-aksaya ng oras. Mabilis kong sinugod ang asong gubat. Sa bilis ko nga, ay pati ako'y nagulat. Agad kong hinawakan ang nguso nito at saka malakas na ibinalibag. Hindi na ito nakaatungal pa at agad na nawalan ng buhay. Todas kang aso ka! Akala ko, dahil sa mabangis na mga hayop sa gubat na ito lalabas ang kapangyarihan ng mutya ko. Hindi pala. Dahil pala sa pagkabanas ko sa iyong matanda ka. Ayos lang yun, Alan. Mahalaga, lumabas din. Pwisit tong matandang to. Tara na! Makalabas na nga sa gubat na ito. Siguradong sasakit ang katawan ko nito bukas. Pati ang ibang hayop na nakamasid sa paligid namin ay umalis. Dahil siguro sa naaamoy nila ang puwersang bumabalot sa akin. Kaya nagpasya na lang kami ni Tandang Purong na umuwi na. Total, nailabas mo na ang totoong kapangyarihan ng mutya ng alakdan. Pwede na tayong magpahinga at maghanda sa madugong labanan. Walang pumapasok sa isip ko ng mga sandaling yon, Karine, kundi ang gigil na makaganti sa Kapitan Barok na yon at sa anak nitong si Bimbo.
Makalipas ang ilang araw, umuwi na ako sa bahay. Bumalik na rin ako sa pag-aaral. Muli kaming nagkasalubong ni Bimbo pati ang grupo niyang mga estudyante. Nagulat siyang makita akong masigla at tila walang problemang dinadala. Mabuti daw at nakabalik na ako sa pag-aaral. Ang sabi pa niya, baka gusto ko raw ulit magbakasyon. Ang gawin ko lang daw ay magpakagat uli sa kanilang mga aso. Sa muling pagkagat ng aso ninyo sa akin, pangil niya na matatanggal. Agad akong dumiretso ng lakad at hindi na pinakinggan ang pagngaw-ngaw niya. Nakangiti akong nilampasan sila. Pagkatapos ng klase namin, ay agad din naman akong umuwi sa bahay. Pero may masama akong balitang nalaman. Ang pinsan ko raw na si Berto ay pinatay at nakitang nakalutang sa ilog. Mga hayop sila, Nay! Mga halang ang mga kaluluwa. Hindi pa sila nakontento sa ginawa nila kay pinsan. Pinatay pa nila ng tuluyan. Ang sabi ni Nanay ay wala raw ebidensya na sina Kapitan nga ang pumatay sa aking pinsan. Ang sagot ko naman, sino pa ba ang kriminal sa lugar namin kundi si Kapitan Barok? Naniniwala kong sila ang responsable sa pagkamatay ng pinsan ko. Kahit walang sapat na ebidensya, ay sinugod ko ang bahay ni Kapitan. Alam kong handa na ako at ito na ang tamang panahon para gapasin ang masamang damo, pati ang ugat nito. Nang sa ganun ay hindi na tumubo pa at tuluyan nang mawala sa mundo. Pagkarating ko sa bahay ni Kapitan, ay hinarangan agad ako ng kanyang mga tauhan, pero ang lahat ng humarang sa dinadaanan ko ay tumutumba na animoy mga tubo na ginagapas. Nasa loob na ako ng bakod nila nang lumabas si Bimbo. Gaya noon, hawak pa rin niya ang mga tali ng mga aso. Ang sabi niya, kaya daw ba ako pupunta sa kanila dahil gusto ko ulit magpalapa sa aso at magbakasyon ng matagal ulit. Hindi na mangyayari yun, Bimbo, dahil ang mga aso ninyo, ang pagbabakasyonin ko sa kung saang lupalop ng galing ang mga yan. Tumawa siya ng malakas. Hindi raw ako nadala sa nangyari sa akin. Sisiguraduhin niya raw ang susunod na sugat ko ay hindi na kayang gamutin ng isang albularyo. May oras pa raw ako para umatras. Bilang kaeskwela, ay patatawarin pa raw niya ako. Bibigyan niya ako ng pagkakataon para mabuhay. Lumabas lang daw ako sa bakod nila at umuwi ng matiwasay. Patatawarin niya ako. Kaya natawa ako. Kalalaki mong tao, masyado ka mabunganga. Ang mabuti pa'y, bitiwan mo rin yung mga aso mo nang sa ganon ay mapulutan na ng mga demonyo. Mag-ingat ka, anak. May kakaibang naamoy ako sa kanya. Nandiyan ka na pala, Kapitan. Ito na yung sinasabi kong paghihiganti ko. Wala akong matandaang kasalanan ko sa'yo para paghigantihan mo, Alan. Baka nagkakamali ka. Nagmumukha kang tanga sa tuwing tinatanggi mo ang kahayupan mo, Kapitan. Hindi ako pinanganak kahapon para hindi ko malaman ang katarantaduhan mong ginagawa sa barangay natin. Tinuringan ka pa namang, Kapitan. Aba, mukhang puno ng inggit yung dibdib mo, bata. Isa akong mabuting kapitan sa barangay natin at ginagawa ko ang aking tungkulin. Tungkulin mo bang pumatay ng walang kalabang-labang tao? Kung sabagay, aswang ang lahing pinanggalingan mo. Marami ka nang nalalaman. Dapat ka nang tapusin. Bimbo, anak! Pakawalan mo ang mga aso. Ipalapa ang isang ito! Sumiklab ang galit ni Kapitan dahil nalaman ko ang kanilang lihim. Nang mabitawan ni Bimbo ang mga aso, ay nagsiunahan ang mga itong sumugod sa akin. Kusang lumabas ang puwersa ng mutya sa katawan ko at saka niyakap ang buong pagkatao ko. Nang makarating ang mga aso sa akin, ay sinalubong ko ang mga ito ng pulidong suntok. Sa lakas nga nito'y nagsitalsikan ng mga ito, pati ang mga pangil nila. Nagawa pa akong sakmalin ng isa, pero nabali ang pangil nito sa tigas ng balat ko.
Paano yan? Mga bungi na ang mga aso ninyo. Kayo naman ang isusunod ko. Halos lumuwa ang mga mata ni Kapitan at anak nito sa nangyari sa kanilang mga aso. Hindi makapaniwala sa ipinamalas kong galing. Anong ginawa mo sa mga alaga kong aso? Magbabayad ka! Ikaw ang magbabayad, Kapitan. Sisiguraduhin kong masusunog ang kaluluwa ninyo sa impyerno. Sumiklab ang galit ni Kapitan at naging nakakatakot na aswang ang mukha. Sinugod niya ako at tinalunan. Mabilis naman akong umiwas, ngunit agad din niya akong kinalmot. Tinamaan niya ako sa likod pero hindi ko ininda yun. Humilom ang sugat at nagulat si Kapitan. Saan nanggaling ang kapangyarihan mo para magawa yun? Interesado ka pala sa lakas ko, Kapitan, ha? Isa itong uri ng mutya. Mutya ng alakdan kung tawagin. Mutya? Pero paano ka nagkamutya? At bakit hindi mo suot? Aligaga ka na, Kapitan. Huwag ka na masyadong kabahan. Nag-uumpisa pa lang ako. Nasa loob ng katawan ko ang mutya. Kaya matakot ka na, Kapitan. Paanong nangyari yun? Imposible. Pero hindi bale. May alas naman ako laban sa'yo. Hindi ko sana ito gagamitin sa'yo. Pero mukhang magagamit ko. Bahagya akong kinabahan sa sinabi ni Kapitan. Idagdag mo pa ang ngiti niyang abot tenga. Mukhang may bagay talaga siyang panlaban sa akin. Nakita ko na lang ang pagsenyas niya sa mga tauhan niya at maya-maya pa'y lumabas ang 2 tauhan niya na may hawak na isang babae. May nakasaklob na sako sa kanyang ulo kaya wala akong ideya kung sino ang babae. Nakahanda ka na ba sa isang malaking sorpresa ko, bata? Humalakhak pa siya ng tila isang demonyo. Maging si Bimbo ay natutuwa sa mga nasasaksihan at nang hugutin nila ang sako sa ulo ng babae ay bumungad ang mukha ni Hilda habang nakatali ang bibig. Mugto ang 2 mata na parang galing sa matinding pag-iyak. Hilda? Bitiwan niyo siya! Ano namang kinalaman ni Hilda dito, Kapitan? May nakapagsabi lang na gusto mo raw itong si Hilda. Kaya naisipan ko lang na imbitahin siya dito para na rin malaman niyang gusto mo siya. Namutla ako bigla sa sinabi ni Kapitan. Ganon din naman ang gulat ni Hilda sa mga sinabi ng hayop na kapitan. Hindi ko tuloy malaman ang sasabihin. Tumahimik ka nga, Kapitan! Huwag mong ilihis ang usapan. Pakawalan niyo siya. Wala siyang kinalaman sa away natin. Bigyan natin siya ng kinalaman. Ibaba ninyo ang takip sa bibig ng magandang dalagang yan upang masagot na niya itong si Alan. Hayop! Mga halimaw, kaya bitiwan niyo ako! Alan, tulungan mo ako sa mga demonyong ito! Huwag kang maglala, Hilda. Ililigtas kita. Ayun naman pala eh. Ililigtas ka naman pala. Sagutin mo muna itong sa Alan, Hilda, para magkaroon ka na ng kinalaman. Hayop ka talaga, Kapitan. Humanda ka. Sige, ituloy mo, Alan, nang bumulwak ang dugo sa leeg ng babaeng ito. Itinutok niya ang matalas na kuko nito sa liig ni Hilda. Pilit namang pumipiglas ito, ngunit wala siyang magagawa dahil sa 2 malalaking brasong humahawak sa kanya. Sa tuwing aakma akong susugod, ay ganun din naman ang amba ni Kapitan kay Hilda. Kaya kailangan kong makaisip ng paraan. Ganyan ka na ba talaga kadesperadong mapabagsak ako, Kapitan? Kailangan mo pang gumamit ng inosenteng tao para talunin ako? Hindi naman sa ganon. Gusto lang kitang makalaro. Kaya Bimbo, ikaw na muna ang makipaglaro sa kanya. Agad namang sumagot ito na para bang sabik pang makipaglaban sa akin. Mabilis siyang pumesto at saka nagpalit anyo sa pagkaaswang. Mapula ang 2 mata nito na tila nakahit-hit
ng ipinagbabawal na gamot. Naging agresibo ito at mabagsik. Sumugod ka na nang matapos na ito! Mabilis siyang tumakbo papunta sa akin at saka tumalon ng mataas. Handa na ang kuko niya para kalmutin ako, pero nagawa kong iwasan ang atake niyang yun. Medyo mabagal, kaya baliwala lang sa akin yun. Kung gaano kabagal ang puno, ganon din ang bunga! Ha! Bilisan mo pa, Bimbo! Para kang hindi nakapag-almusal ng labang loob ah! Naasar ito sa sinabi ko, kaya sinugod niya nang sinugod ako. Natatawa lang ako dahil kahit anong gawin niya ay hindi siya makatama. Ilang saglit pa ay nakaramdam siya ng pagod. Bakas ko sa mga mukha niya ang matinding hingal. Aswang na hingalin! Ano ba tong anak mo, Kapitan? Hindi mo ba ito pinapainom ng dugo? Tignan mo, mukhang mahihimatay na! Maghintay ka, bata. Bumubuelo lang siya. Anak, gamitin mo na ang buong lakas mo para matapos na siya! Buong lakas na nga niyang ginamit niya eh, pero hindi pa rin umubra sa akin. Hindi ka ba naawa sa anak mo, Kapitan? Hingal na oh! Bimbo, tapusin mo na siya. Huwag kang kukupad-kupad! Kahit hirap na hirap, sinugod ako ni Bimbo. Pero pagkarating niya sa akin, sinalo ko lang ang kanyang leeg. Malaki siya kaysa sa akin, pero pakiramdam ko lang sa kanya ay isang sanggol sa sobrang gaan. Mabilis kong piniga ang leeg niya, dahilan para tumirik ang mga mata nito. Doon ko na tinapos ang buhay ni Bimbo. Bimbo! Bimbo! Hindi maaari! Magbabayad ka! Sa galit niya sa ginawa ko sa anak niya, ay ibinaling niya ang atensyon kay Hilda. Nang handa na siyang ibaon ang mga kuko sa liig ni Hilda, ay bigla itong napatigil. Kaunting-kaunti na lang ay sasadsad na ang kuko nito sa balat ni Hilda, ngunit parang nagyelo siya bigla. Saka ko lang nakita ang pagdating ni Tandang Purong. Atakihin mo na sila, Alan, habang gumagana pa itong orasyon ko. Bilis! Habang hindi pa makagalaw ang tatlo na nandun sa pwesto ni Hilda, mabilis ko silang sinugod. Sinuntok si Kapitan dahilan para matumba siya. Pagkatapos ay sinunod ko naman ang dalawang alipores na nakahawak kay Hilda. Nagpagulong-gulong ang mga ito matapos kong pagsisipain. Ayos ka lang ba, Hilda? Ayos lang ako, Alan. Maraming salamat sa iyo. Mahigpit na yakap ang ibinigay niya sa akin na ginantihan ko naman. Pagkakataon ko na yun, Karine, kaya hindi ko na pinalagpas pa. Hoy! Alan! Hindi pa tapos ang laban! Kinana mo naman ang pagkakataon na! Masyado ka talagang bata ka! Akmang haharap na sana ako sa kinaroroonan ni Kapitan, ngunit nakaramdam na lang ako bigla ng hapdi sa likuran ko. Doon ko na nalaman na nakalmot na pala ako ni Kapitan. Mabilis ko siyang nilingon at saka gumanti. Sa bilis ko ay bumubulusok ako pasugod sa kanya. Nagulat pa siya nang makarating ako ng ganong kabilis sa kanyang harapan. Magpaalam ka na sa mundo, Kapitan! Doon ko siya inundayan ng malakas na suntok sa dibdib. Sa tindi ng pagkakatama ay halos yumupi ang dibdib nito. Lumawa ang mga mata nito sabay bagsak sa lupa. Kulang pa yan sa mga pinatay mo, Kapitan! Sinunog namin ang buong bahay nila para palabasin na namatay sila sa isang malaking sunog. Walang gustong tumistigo sa kanila. Tikom ang bibig ng mga tao sa paligid, kaya malayang nakagalaw kami ni Tandang Purong sa labas. Ang marinig na patay na si Kapitan at Bimbo ay isang magandang musika na bumubulong sa bawat tenga ng bawat isa. Alan, bakit, Hilda? Totoo ba yung sinabi ni Kapitan? Ang alin, Hilda? Na gusto mo ako
Kasi gusto rin kita eh. Ha? Asus! Kanwari ka paalan eh. Tuklawin mo na! Laman tiyan din yan! Mahigpit ko ngang niyakap si Hilda. At dito ko na muna tatapusin ang kwento ko, Karine. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Wakas